Praise the Lord, glory to God. Sa mga pagkakataong ito, muli nating bubulayin ang salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, tayo muna ay sumandaling manalangin. Glory to God. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga pagkakataong ito, patuloy ang pinagkakatiwala sa iyo, ang pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Patuloy na yung banal na Espiritu ang laging manguna sa buhay ng bawat sa amin upang aming maunawaan ang bawat salita, bawat titik na aming babasahin. Glory to God. Ipaunawa mo ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makipagbukas po kayo sa akin sa mga aklat ng 2 Samuel chapter 6 hanggang chapter 10. Purihin ang Panginoon. At pinisan uli ni David ang lahat ng piling lalaki sa Israel na 30,000. At bumangon si David at yumaon na kasama ang buong bayan na nasa kanya mula sa Bala-Ehuda buong upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan sa makatwid bagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kirubin. At kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karo at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol, at si Uza at si Abeyo na mga anak ni Abinadab ay siyang nagpatakbo ng bagong karo. At kanilang inilabas sa bahay si Abinadab na nasa Burol, pati ng kaban ng Diyos, at si Abeyo na nagpauna sa kaban. At si David at ang buong sambahayan ni Israel ay nagsitugtog sa harap ng Panginoon ng sari-saring pantugtog na kahoy, na abito at ng mga alpa, at ng mga salteryo at ng mga panderita, at ng mga kasteneta at ng mga simbalo. At nang sila'y magsidating sa gitna ng nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod, at ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Uza, at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian, at doon namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. At hindi minagaling ni David, sapagkat nagalit ang Panginoon kay Uza, at kanyang tinawag ang dakong yaon na Perez Uza hanggang sa araw na ito. At natakot si David sa Panginoon sa araw na yaon, at kanyang sinabi, paanong madadala rito ang kaban ng Panginoon sa akin? Sa gayoy hindi inilipat ni David ang kaban ng Panginoon sa kanya sa bayan ni David, kundi iniliko ni David sa bahay ni Obed-Edom na Getyo. Obed-Edom na 3 buwan, at pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambahayan. At nasaysay sa haring kay David na sinasabi, pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng nauukol sa kanya dahil sa kaban ng Diyos. At yumaon si David at inihahaw ng kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom hanggang sa bayan ni David na may kagalakan. At nakagayon na nang yaong mga nagdadala ng kaban ng Panginoon ay makalakad na 6 na hakbang, siya'y naghain ng isang baka at isang pinataba, at nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon, at si David ay nabibigkisan ng isang ipod na lino. Sa gayo iniahon ni David at ang buong sambahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakak. At nagkagayon sa pagpasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David, na si Mikal na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan, at nakita na ang haring si David ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon, at kanyang niwalan ng kabuluhan siya sa kanyang puso. At kanilang ipinasok ang kaban ng Panginoon at inilagay sa kanyang dako sa gitna ng tolda
na itinayo na David. At naghandog si David ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At nang makatapos si David na maghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog patungkol sa kapayapaan, kanyang binasbasan ang bayan sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, at kanyang binahagi sa buong bayan sa makatwid bagay sa buong karamihan ng Israel, sa mga lalaki at gayon din sa mga babae, at sa bawat isa ay isang tinapay at isang bahaging lamang kate at isang binilong pasas. Sa gayoy ang buong bayan ay yumaon bawat isa sa kanyang bahay. Nang magkagayoy, bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan, at si Michal na anak ni Saul ay lumabas na sinalubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel na siya'y naghubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod, na gaya ng naguhubad sa kahiyahiya ng isang walang kabuluhang tao. At sinabi ni David kay Michal, iyaoy sa harap ng Panginoon na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama at sa buong sangbahayan niya upang ihalal ako na prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel, kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. At ako'y magpapakawalang kabuluhan pa kaysa iyaon, at ako'y magpapakababa sa aking sariling paningin, ngunit sa mga babaeng lingkod na iyong sinalita ay pararangalan ako. At si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Chapter 7. At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kanyang bahay at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot, na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, tingnan mo ngayon, ako'y tumatahan isang bahay na sidro, ngunit ang kaban ng Diyos ay natatahan sa loob ng mga tabing. At sinabi ni Nathan sa hari, yumaon ka, gawin mo ang lahat ng nasa iyong puso, sapagkat ang Panginoon ay sa iyo. At nangyari ng gabi ring yaon, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Nathan na sinasabi, yumaon ka at sasayin mo sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, ipagtatayo mo ba ako ng isang bahay na matatahanan? Sapagkat hindi ako tumahan sa isang bahay mula sa araw na aking iahon ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, kundi ako'y lumakad sa tulda at sa tabernakulo. At sa lahat ng dako ng aking nilakaran na kasama ng lahat ng mga anak ni Israel, nagsalita ba ako ng isang salita sa isa sa mga lipi na Israel na aking inuutusan na maging pastor ng aking bayang Israel, na nagsasabi, bakit hindi ninyo ipinagtayo ako ng isang bahay na sedro? Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kinuha kita mula sa kulungan ng tupa sa pagsunod sa tupa upang ikaw ay maging pangulo ng aking bayan sa Israel. At ako'y sumaiyo saan ka man maparoon, at aking ihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo, at gagawin kitang isang dakilang pangalan, kaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan ng Israel, na aking itatatag sila upang sila'y magsitahan na kasama sa kanilang sariling dako, at huwag nang magbago pati pa, ni pipighatiin pa nila man sila ng mga anak na kasamaan na gaya ng una. At gaya mula sa araw ng aking halalan ng mga hukom ang aking bayang Israel, at aking hingahin ka sa lahat ng iyong mga kaaway. Bukod sa rito ay sinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay
Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhing pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bayan ng aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya sa pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi mahihiwalay sa kanya, na gaya ng aking pagkaalis niyan kay Saul na aking inalis sa harap mo. At ang iyong sambahayan ay at ang iyong kaharian ay magtitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng mga salitang ito at ayon sa buong pangitaing ito ay gayon sinalita ni Nathan kay David. Nang magkagayoy, ang haring si David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, "Sino ako, o Panginoong Diyos? At ako ang aking sambahayan na akong iyong dinala sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay pa sa iyong paningin, o Panginoon Diyos. Ikaw ay nagsalita naman tungkol sa sambahayan ng iyong lingkod, nang hanggang sa malaong panahon darating at ito ay ayon sa paraan ng tao, o Panginoong Diyos. At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? Sapagkat iyong kilala ang iyong lingkod, o Panginoong Diyos, dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilaang ito upang iyong ipakilala sa iyong lingkod. Kaya't ikaw ay dakila, o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pa bukod sa iyo ayon sa lahat ng aming narinig na aming mga pakinig. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan, gaya ng Israel na tinubos ng Diyos sa kanyang sarili na pinakabayan at upang gawin niya sa kanyang isang pangalan at upang igawa kayo ng mga dakilang bagay at ng mga kakilakilabot na mga bagay ang iyong lupain sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos para sa iyo mula sa Ehipto, mula sa mga bansa at sa kanilang mga Diyos, at iyong tinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo magpakailanman at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. Verse 25. At ngayon, o Panginoon Diyos, ang salita ng iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sambahayan, iyong pagtibayin, nawa magpakailanman at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. At dumakila ang iyong pangalan magpakailanman sa pagsasabi, ang Panginoon ng mahukbo ay Diyos sa Israel at ang sambahayan ng iyong lingkod, si David, ay matatag sa harap mo. Sapagkat ikaw, o Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos na Israel, ay napakita sa iyong lingkod na iyong sinasabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay, kaya't nasumpungan ng iyong lingkod ang kanyang puso na idalangin ang panalangin ito sa iyo. At ngayon, o Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan at iyong pinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. Ngayon nga'y kalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo, sapagkat ikaw ay Panginoong Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng iyong pagpapala at maging mapalad nawa ang sambahayan ng iyong lingkod magpakailanman. Chapter 8. At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko. At kinuha ni David ang Metig-amma sa kamay ng mga Filisteo at kanyang sinaktan ang Moab at sinukat niya sila ng tali na pinahiga sila sa lupa at kanyang sinukat ng 2 tali upang patayin at ng isang buong tali upang buhayin at ang mga Moabita
ay naging mga alipin ni David at nagsipagdala ng mga kaloob. Sinaktan din ni David ang Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba sa habang siya yumayaon upang bawiin ang kanyang pamumuno sa ilog. At kinuha ni David sa kanya ang 1,700 na mga ngabayo at 20,000 na naglalakad at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo, ngunit sa mga yaon ay nagtaan ng sa 100 karo. At nang sumaklolo ang mga taga Syria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Soba, ay sinaktan ni David sa mga taga Syria ng 22,000 tao. Nang magkagayoy, naglagay si David ng mga pulutong sa Syria at Damasco, at ang mga taga Syria ay nanginig mga alipin ni David at nagsipagdala ng mga kaloob at pinagpagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nasa lingkod ni Hadadezer at dinala sa Jerusalem. At sa Bita at sa Berotal na mga bayan ni Hadadezer ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. Nang mabalitaan ni Tol na hari ng Hamat na sinaktan ni David ang buong hukbo ng Hadadezer, sinugon nga nito'y si Horam na kanyang anak sa haring David upang bumati sa kanya at upang purihin siya sapagkat siya ay nakipagdigma laban kay Hadadezer, at sinaktan niya siya sapagkat si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toy at nagdala si Horam ng mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at mga sisidlang tanso na itinalaga naman ni David sa Panginoon upang mga ito nakasama ng pilak at ng mga ginto at ng kanyang itinlagam na mula sa lahat ng mga bansa na kanyang pinasuko. Sa Syria at sa Moab at sa mga anak ni Ammon at sa mga anak ng Filisteo at sa Amalek at sa Samsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba. Verse 13. At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Syria sa libis na alat, sa makatwid bagay sa 18,000 lalaki. At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom, sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Edomeo ay nangaging alipin ni David, at pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At naghari si David sa buong Israel, at iginawad ni David ang kahatulan at ang katwiran sa kanyang buong bayan. At si Joab na anak ni Sarbiya ay nasa hukbo, at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni. At si Sador na anak ni Ahitob at si Ahimelech na anak ni Abiatar ay mga saserdote, at sa Seraya ay kalihim, at si Benahiya na anak ni Joyada ay nasa mga Sereteo at sa mga Peleteo, at mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa. Chapter 9. At sinabi ni David, may nalabi pa sa mga sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan,
At may isang lingkod sa sambahayan ni Saul na pinangalan lang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David. Sinabi ng hari sa kanya, "Ikaw ba ay Siba?" At kanyang sinabi, "Ang iyong lingkod nga." At sinabi ng hari, "Wala na ba kayong natitira sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos?" At sinabi ni Seba sa hari, "Si Jonathan ay may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa." At sinabi ng hari sa kanya, "Saan nandoon siya?" At sinabi ni Siba sa hari, "Narito siya'y nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lodebar." Nang magkagayoy, nagsugo ang haring si David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodebar. At si Mepeloset na anak ni Jonathan, na anak ni Saul, ay naparoon kay David at nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang. At sinabi ni David, Mepeboset. At siya'y sumagot, "Narito ang iyong lingkod." At sinabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot, sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama, at aking isasauli ang buong lupa ni Saul sa iyong ama sa iyo, at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang." At siya nagbigay galang at nagsabi, "Ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay?" Nang magkagayoy, tinawag ng haris si Siba na lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, "Lahat ng nauukol kay Saul at sa buong kanyang sambahayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong Panginoon, at iyong bubukirin ang lupa para sa kanya, ninyo ng iyong mga anak at ng iyong mga bataan, at iyong dadalhin dito ang mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mepiboset na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang." Si Siba nga ay may 15 anak at 20 bataan. Nang magkagayo, sinabi ni Siba sa hari, "Ayon sa lahat ng inuutos ng aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod ay gayon gagawin ng iyong lingkod. Tungkol kay Mepiboset, sinabi ng hari, siya'y kakain sa aking dulang na gaya ng isa sa mga anak ng hari. At si Mepiboset ay may isang anak na binata na ang pangalan ay Mika. At lahat na nagsisitahan sa bahay ni Siba ay mga bataan ni Mepiboset. Gayon tumahan si Mepiboset sa Jerusalem, sapagkat siya'y kumain palagi sa dulang ng hari at siya'y pilay sa kanyang 2 paa. Chapter 10. At nangyari pagkatapos nito na ang hari ng mga anak ni Amon ay namatay, at si Hanon na kanyang anak ay naghari sa nakahalili niya. At sinalita ni David, "Aking pagpapakitaan ng kagandahang loob si Hanon na anak ni Naas, na gaya ng pagpapakita ng kagandahang loob ng kanyang ama sa akin." Sa gayon, nagsugo si David sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama, at nagsiparoon ang mga lingkod ni David sa lupain ng mga anak ni Amon. Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Amon kay Hanon na kanilang Panginoon, "Inakala mo bang pinarangalan ni David ang iyong ama, kaya't siya nagsugo ng mga taga-aliw sa iyo? Hindi ba nagsugo si David ng kanyang mga bataan sa iyo upang kilalanin ng bayan at upang tiktikan at upang daigin?" Sa gayon, kinuha ni Hanon ang mga lingkod ni David at inahit ang kalahati ng kanilang balbas at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna ng kanilang pigi at pinayaon.
Nang kanilang saysayin kay David, siya ay nagsugo upang salubungin sila, sapagkat ang mga lalaki ay totoong nangapahiya, at sinabi ng hari, "Mangaghintay kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ang inyong balbas, at kung magkagayoy magbalik kayo." Verse 6. Chapter 9 verse 6. At nang makita ng mga anak ni Amon na sila'y naging nakabubuot kay David, ang mga anak ni Amon ay nangagsugo at inupahan ang mga taga-Seria sa Betrohob at ang mga taga-Seria sa Suba na 20,000 naglalakad, at ang hari sa Maika at may 1,000 lalaki, at ang mga laking taga-Tob na 12,000 lalaki. At nang mabalitaan ni David, kanyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangyarihang mga lalaki. At ang mga anak ni Amon ay nagsilabas at nagsihanay ng pakikipagbaka sa pasukan sa pintuang bayan, at ang mga taga-Seria sa Suba at sa Rehob, at ang mga lalaking taga-Tob at ang mga taga-Maaka at nangagbubukod sa parang. Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nauumang laban sa kanyang harapan at likuran, siya pumili ng lahat ng mga hirang na lalaki sa Israel, at pinaghahanay niya laban sa mga taga-Seria. At ang nalabi sa bayan ng kanyang ibinigay sa kamay ni Abisai na kanyang kapatid, at kanyang ipinaghahanay laban sa mga anak ni Amon. At kanyang sinabi, "Kung ang mga taga-Seria ay maging malakas kaysa sa akin, iyong ang tinulungan ako. Ngunit kung ang mga anak ni Amon ay maging malakas kaysa sa iyo, ay paparoon nga ako at tutulungan kita. Magpakatapang ka at tayo magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan na ating Diyos, at gawin nawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti." Sa gayon nagsilapit si Joab at ang mga bayan na kasama niya sa pakikipagbaka laban sa mga taga-Seria, at sila'y nagsitakas sa harap niya. At nang makita ng mga anak ni Amon na ang mga taga-Seria ay nagsitakas, sila naman nagsitakas sa harap ni Abisal at nagsipasok sa bayan. Ngayon bumalik si Joab na mula sa mga anak ni Amon at naparoon sa Jerusalem. At nang makita ng mga taga-Seria na sila'y ng mga taga-Seria na sila'y nasasahol sa harap ng Israel, sila'y napipisan. At nagsugo si Hadadezer at dinala ang mga taga-Seria na nangaroon sa dako paroon ng ilog, at sila'y nagsiparoon sa Hilam na kasama ni Sobak na puno ng hukbo ng Hadadezer sa kanilang unahan. At nagsaysay kay David at kanyang pinisan ang buong Israel, at tumawid sa Hordan at naparoon sa Hilam, at ang mga taga-Seria ay nagsihanay laban kay David at nagsilaban sa kanya. At ang mga taga-Seria ay nagsitakas sa harap ng Israel, at pumatay si David sa mga taga-Seria ng mga tao ng 700 karo at 40,000 na nangangabayo, at sinaktan si Subak na kapitan ng kanilang hukbo na anupat namatay roon. At nang makita ng lahat ng hari na mga lingkod ni Hadadezer na sila'y nasahol sa harap ng Israel, ay nangakipagpayapaan sa Israel na nangaglingkod sa kanila. Sa gayoy nangatakot ang mga taga-Seria na magsitulong pa sa mga anak ni Amon. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Sa mga pagkakataong ito, patuloy naming
Pinagpapasalamat ang pagbabasa ng mga banal na salita. Salamat sa iyong banal na espiritu na laging tumutulong sa amin upang higit naming maunawaan ang iyong mga salita at ganun din patuloy na magamit ito sa higit na ikasasaktal pa ng aming mga pananampalat at paglilingkod sa iyo. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God.